Hi! Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Ngayong araw na to, excited ako. Excited ako kasi first time na kami mag-uusap talaga. Hindi pa kami nagkasama sa pelikula ever, pero minsan sa party nagkasama na kami. Doon ko nakita na, ang bait naman ng batang ito. Ayun naman pala, kasi meron siyang personal na relasyon sa Panginoon. Magaling na komedyante, pero sa lahat ng komedyante, siya na yata yung pinakagwapong nakita ko. Lahat ng pelikula niya napanood ko. Tutuwa ako pag napapanood ko siya. Mga kapatid, welcome po natin. Ang gwapong Joros Gamboa! Yay! Ako din po malakas. O, tama yan. Para kay Lord. Lord, thank you. Thank you po sa araw na to. Thank you for having me here. Ay, salamat. Ako yung dapat kami magpapasalamat. Talagang hindi, ang hirap kaya, di ba? Hindi ganun kadali na mang-imbita. Siyempre, mga busy, mga tao, pero ikaw, pinagbigyan mo kagad kami. Kaya, praise God. Salamat. Kumusta ka na? Ay, eto po, mabuti naman po at sobrang enjoy na enjoy ko ngayon ang aking life. Wow, bakit? Ay, of course, alam naman natin kapag si Jesus nasa buhay mo na talaga, ay, everything is well. Oo. I mean, even the situations and circumstances, hindi ka maapektuhan. Hallelujah. Pero dati, bago ka dumating dyan, paano ba ang buhay mo noon? Siguro sabihin na natin, lumaki ako doon sa typical na upbringing na nagsisimba every Sunday. Tapos noon, parang ginagawa mo lang yung every Sunday worship niya na parang to charge yourself, then back to your old life. Kilala ko si Jesus, pero wala akong relationship sa Kanya. Siya si God natin, okay. So, ngayong alam mong siya si God, ano yung dapat mong gawin? Doon ako nagkukulang. Dahil parang religious ka, pero wala kang relationship. Parang wala siya sa heart ko. Wala siya sa heart ko. Dati kasi, ang paniniwala ko, masasave tayo by works. Meaning, kapag may ginawa kang kabutihan, parang point sa langit. Kapag may nagawa kong masama, ay, kailangan tapatan ko ito ng kabutihan. Gagawa ko babayaran mo. Parang feeling mo na mabibili mo yung salvation mo. Ganun yung paniniwala ko nun. So, sabihin na natin, worldly yung lifestyle ko nun. Gaano ka worldly yan? Worldly meaning, lalo na sa industriya natin. Alam mo naman natin na talagang kapag meron kang fame, money, power, actually doon daw lalabas ang totoong character ng isang tao eh. Kapag doon nasusubukan. Madali maging humble kapag wala ka eh. Wala ka nitong mga to. Madali maging humble pero kaya ba maging humble kapag nandun ka sa taas. So, with that, syempre, nagsimula ako teenager, madali kang makonsume ng mundo. Hindi ganong kasolid yung foundation ko kay Jesus nung bata pa ako. Ano lang siya, parang yun lang yung kinalakihan mo. Nasanay ka lang. Wala akong relationship. So, dali kang makuha ng mundong ito. Sa lahat, dahil dati hinahanap mo party, gimmick, tapos lahat ng mga bisyo, babae, lahat yan, kumbaga, pinagdaanan ko dahil merong empty part ng heart mo na gusto mong ma-fulfill. Na hindi kaya na kahit anong gawin mo, kahit anong gawin ko, empty pa rin siya. Kahit ang daming babae. Oo. Kahit madaming pera. Kahit inom ka. Okay nga kami ng pamilya ko eh. Kumbaga, walang may sakit, wala namang namatay, walang kumbaga, nagkaroon ako ng meron kang girlfriend, okay naman, may love life ako, may kumikita ako, may mga project ako. Ano yung kulang? Kasi may iba-ibang times kung kailan natin makikilala si Jesus sa buhay natin. Okay. Yung iba kasi merong rock bottom, merong iba na sa pinakatuktok ng nila. Ako parang, nandun ako sa Ferris wheel lang yung buhay ko. Parang paikot-ikot lang siya. And wala akong purpose. Yun wala akong purpose.
nandito lang ba ako para mag-survive sa mundong ito? Ano bang pinakaano ko? Iwan akong legacy, pangalan na tatangkilikin ng ilang henerasyon. So parang lost ako noon. Tapos noon, ang sitwasyon ko, meron kailangan ako nilook forward na isang bagay. Bawa, okay, next week ano ba meron? Out of town? Out of the country? Parang ilo-look forward mo yon. Okay, kapag nakuha mo na yon, nakuha mo na yung high na yon, ano next? Kailangan meron kang bagong ilo-look forward. Parang may hinahabol ka na hindi mo alam kung ano. So, laging ganun lang. Paulit-ulit lang. Hanggang sa, ano ba itong nangyayari sa akin? So, parang minsan, alcohol, bisyo, babae. Hindi ko mahanap yung ano. And then, parang merong time kasi na yung wife ko ngayon, ex-girlfriend ko siya eh. Kasi wife ko na siya eh. Si Katz. Si Katz, ayan. Siya yung talaga nag-ano sa akin sa church. Christian kasi siya. So, problema kami sa relationship namin. Tapos, dahil sa pambababae, sa bisyo, sa ano. Sabi niya, kung gusto mo gawin niya sa buhay mo, enjoy mo yan, pero wala ako dyan dapat. Sabi, hindi ka pwedeng ganyan, tapos tayo. Sa ano. So, ganun yung naging parang introduction na punta kami sa church, parang may kailangan kami ayusin, kakahiwalay kami. Parang counseling sa church. Huwag na. Makikialam pa sila sa buhay natin, sa mga pinagdadaan. Kaya natin to. Laging ganun eh. Kaya ko to, kaya natin to. Puro me, natin. Wala si God lagi sa picture. So after nun, na-introduce sa akin si Jesus Christ, parang, ito pala siya. Ganun kabilis? Kasi nandun ako sa time na parang, sige kung ano man, ready to absorb. Yan ako, sige. Kasi searching ka. Kasi parang lost din ako eh. O sige, para matapos na. Yung nakilala ko si Jesus Christ sa buhay ko, parang, ang hirap i-explain eh, ng bagay na yun na, sakto pa yung preaching ng pastor, hindi una eh. Medyo may hold back ako sa simula. Ano ba to? Tapos parang dahan-dahan yung heart ko lumalambot. So, yun na yung mas nakikilala ko siya. Mas nagkakaroon akong relationship sa kanya. Mas sinisik ko na siya. So, yun na yung talagang, sige Lord, kung ano man, let your will be done. Okay. Kung ano man yung kailangan mong gawin sa buhay. Sudden change sa tigil bisyo, tigil babae, na Pero, ang kailangan nyo maintindihan na bilang Christian, kapag naging Kristiyano ka, hindi magbabago ang sitwasyon mo. Okay. Ang binabago ni God, yung heart mo. How will you face those situations? Kumbaga, yung circumstances and yun nga, situation sa buhay natin, hindi yan nagbabago. Minsan pa nga sa iba, mas lumalala kung kailan ako naging Christian. Lord, bakit ganito? So, marami kang question. So, you have to seek Him with all your heart, your understanding, with all your strength. Kailangan, kumbaga, seek Him first and all these things shall be added unto you. So, mas maiintindihan mo to, focus ka lang sa Kanya. Focus ka lang sa Kanya. Dahil, itong mundo to, hindi patas tong mundo to eh. Kumbaga, we are in a fallen world. Yes. Pero, we are not of this world. Amen. Kumbaga, yun yung kailangan nating intindihin. Ngayon, after nun, siyempre nakilala ko si Jesus. Kasi ang kinalakihan natin, yung worldly wisdom. Ano ba kailangan? Happiness. Yun ba yung pinaka-main purpose natin? Maging happy. Whatever makes me happy. Yun yung main purpose ko. Hindi tayo kinreate para maging happy. We are in a fallen world. Yang sinisik mong happiness, hindi based on happenings lang yan eh. Oo, masaya ka kasi
may project ka, masaya ka, birthday ko ngayon, masaya ka, may bago kang kontrata, may pera ka, masaya ka, may love life ka. Paano kapag nag-break na kayo ng love life mo? Paano kapag na-scam ka? Paano kapag namatayan ka? Bigla kang nagka-cancer pa? So, happiness are based on happenings. Lagi ko sinasabi, kailangan natin joy. Joy is from within. At yung joy, nakukuha lang yun kay Lord. Amen. So, yung joy na yun, once na makuha mo kasi, Lord, package yun, may joy ka na, may peace ka pa. Amen. Kapag meron ka na nun, mag-iiba na yung pananaw mo sa buhay. Pero, lilinawin ko lang, hindi ka biglang super bait ka na, hindi ka na magkakaroon kasalanan. Ano yung mga experiences mo? Kaya magkakaroon ka pa rin ng pagkakamali. Ayun, tapos sabi mo kasi kanina, yung ang papalitan yung puso mo, yung attitude mo. May nangyari bang gano'n na yung sa old life mo nung wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon, na nangyari, ito yung ginawa mo. Pero nung may nangyari uling problema na nasa Panginoon ka na, iba naman yung atake dahil nabago na yung puso mo. Meron bang pangyayaring gano'n? Maraming gano'n. Sa simula, sa syempre kapag nagbago ka, may discernment ka na. Alam mo na yung mga bagay na iiwasan mo, yung mga pag-iinom. Diba nawalan ka ng gana? Ha? Sabihin, yung dati, yung nag-crave ka sa pag-iinom, biglang nawala. Pero just to be clear, umiinom ako ngayon. Okay. Pero, hindi sinasabing masamang uminom. Masamang malasing. Yes. Kapag kami ba ng asawa ko, celebrate kami ng anniversary namin, uminom kaming wine, am I committing sin? Hindi. It's what's in our heart. Bakit tayo umiinom? Kung umiinom ako kasi nilalasing kita, may plano ako sa'yo. Diba sabi nyo, may kasabihan? Kapag may alak, may balak. yun yung nasa heart mo. Oo, correct. It always boils down there. Pero, there's a thin line there. Kung ang weakness mo, alcohol, na konting dampi lang, parang lip gloss lang yung alcohol, nag-iibang tao ka na, iwasan mo na yun. Kasi yun nga yung kapag may discernment ka, ano yung katapat mong kasalanan? Ano yung weakness mong sin? Lust ba yan? Ha? Pride ba yan? Kapag nakikilala mo yung Diyos, mas nakikilala mo yung sarili mo. Kaya, ang kailangan nga natin matutunan, you have to deny yourself every day. Okay. Hindi yan, Christian ako, life is good na. Hindi na ako magkakamali. Hindi na ako magkakasala. I mean, may discernment ka, pero tatandaan natin na ang kalaban, si Taning, sate lang yan. Sate lang yan umatake. Paplantahan ka lang yan. Nagtatanim din yan. Saka ginajustify mo yung ginagawa mo mali. Ganun ako dati. Ganun ka dati. Ako, aminado ako. Hindi naman wala naman, kumpara doon sa mga iba nga, mas malalala yung Ang masama, kinukumpara mo yung sarili mo doon sa ibang tao. Ikumpara mo yung sarili mo kay Jesus, walang-wala ka. Correct. Siya yung standard natin. Dapat ganon. Siya yung natin. Siya lang yung nabuhay dito ng perpekto. So, ang tendency nga natin, ganon, kinukumpara mo na lang yung ginawa mong mali sa mas ginagawang mali ng ibang tao just to make you feel better. Ang pagtanggap kay Jesus Christ, hindi yung, okay, accept ko siya. Pero Lord, sa side na to, ako na bahala rito, ha? Lord, ikaw na dito sa family ko, sa career, pero dito sa love life ko, ako na lang. Okay lang naman muna siguro mag-live-in muna kami just to test the water. Yun yung nangyari sa'yo? Oo, actually, nagsimula nga kami noon, nag-live-in kami. Pero yung naging Christian kami, yun nga yung inayos ko yung buhay ko, yung nag-propose ako sa kanya, walang hanky-panky yun. Talaga, nung karoon kayo ng personal na relasyon sa Panginoon, biglang, stop! Ngayon, alam naman natin tama, hindi naman huli lahat eh. Kumbaga, ayusin pa rin natin. Naghiwalay kayo ng bahay? Hindi. Hindi, yun nga eh. Medyo syempre nga, ang tendency mo, kapag nagsisimula ka minsan, sakit ko to, na nagko-compromise ka pa. Naintindihan ko. Yun nga eh, parang, Lord, pwedeng ganito lang muna. Tapos saka natin ayusin yan. May ganon, may process na Kaya
wag niyong i-judge yung sarili ninyo. Teka muna, interesado ko, ano nangyari? Dati may sex, di ba, ang kalibin. Nakakilala sa Panginoon, hindi pala dapat pala kasal bago mag-sex. Tinigil yun. Tinigil nyo. Wow! So after... Ang hirap nun, ha? So kaya medyo lumaki katawan ko noon kasi push-ups ako ng push-ups nun eh. Bago matulog eh. Yun pala yung secret. Push-up ka na lang. Push-up. Tapos, gaano katagal yun? Halos isang taon. During yung as fiancé, yun, nag-engage kami. Oo. Saka live-in kami for bago kami kinasal, 6 years. 6 years, okay. 6 years. Oo. Tapos yung kinasal, doon buntis ka. Wow! Nung nag-love making, nung walang blessing pa ni Lord, tapos nung kinasal na kayo, tapos may blessing ni Lord, anong difference? Kapag si Jesus nasa buhay niyo, hindi iba talaga. Mas may feelings, mas may kasi alam mong tama na yung ginagawa mo. Oo. So, alam mo may blessing na. Yung purpose ng marriage, alam mo na eh. Oo. Kumbaga, marriage is not a contract. It is a covenant with God. Yes. Kumbaga, two imperfect people is combined with a perfect God. Amen. Yun yung kailangan si God nasa gitna. Yes. So yun nga, yung sa akin, kaya ko lang to sinasabi, para lang, kuwari, dun sa mga iba nating kapatid, Christian, wag na lang natin i-judge yung, kuwari, ay, Christian kayo ba't nag-live into, siguro hindi to tunay na Christian, na may kanya-kanyang journey. Pwede mong makausap, pwede mong kapag mabanggit mo with love. Pero, yun yung natutunan ko eh. Pag-pray mo muna bago mo kausapin yung isang tao. Or baka bagong Christian lang sila, nagsisimula pa lang. Ang tendency kasi nun, mas ma-off sila. Masyado naman kayong self-righteous. Kaya ang daming napapalayo. Sinisik ko naman si Lord. Pero, I mean, may kanya-kanyang journey tayo. Kaya ako, kapag meron ako nakikita, alam ko Christian siya, pero may nagagawang mali. Ang lagi ko lang focus ka lang kay Jesus. Focus ka lang kay Jesus. Dahil, sino ko para magsabi sa'yo na, kailangan sinless life ka na. Lalo na nasa iyo na ngayon si Jesus. Tama yan, you have to walk with God. Ang salvation kasi natin, is nasa acceptance si Jesus. Gift ang salvation. Hindi tayo maliligtas ng works natin. Amen. Good people don't go to heaven. Forgiven people go to heaven. And those who accepted Jesus Christ, which is metanoia, the change of mind. Yes. Okay. From yung sin na gusto mong gawin, ngayon ayaw mo na, kinamumuhian mo na. So yun yung Pero merong mga tao, lalo na, syempre merong mga may addiction, nadadapa sila. Pero kapag, ang payo ko lang sa kanila, kapag ikaw nadapa, tumayo ka lang kagad at focus ka lang kay Jesus. Kasi once you accepted Jesus, you are considered God's children, di ba? Yes, kaisa mo na siya. Kapag ikaw, anak ng Diyos, alam ba, ako anak ko, kapag siya ba nagkasala, hindi ko na siya anak. Siyempre, anak pa rin. Anak ko pa rin siya. Siyempre, alam mong mali yun, pero continuous mo siyang ginagawa, yun yung mali. Hindi true repentance ang tawag doon. So, kapag nandun ka na sa sitwasyon na yun, yung salvation natin, yun yung root eh. Ang fruit yung works. So, ibig ko sabihin, dahil saved ako, dahil nag-repent ako kay God, tinalikuran ko na yung makamundong ito, dinideny ko sarili ko, at ikaw ang Diyos ko, you are God of all, or nothing at all. Anong gagawin mo? Siyempre, susundin mo siya. Susundin mo yung yung will niya. Parang, kapag ikaw ba nalulunod, niligtas ka ng isang tao, pagkatapos ka ba iligtas, gagawa ka ba masama dun sa taong yun? Siyempre, bilang pasasalamat, dahil niligtas ka niya, magiging mabuti ka sa kanya. And one way is, sa ating Diyos, is to follow Him. Kumbaga, yung good works na yun, dun lalabas. Yun yung fruit.
Pero hindi yun yung salvation, hindi yun yung magdadala sa atin sa langit. Yun yung parang byproduct, di ba? No, Yes. after mo tanggapin siya. At saka siya yung gagawa, hindi ikaw mismo. Because hindi He loved natin us kaya. first. Yes. Bibigyan kanya ng kakayanan. Yes. Because His Spirit is in you na. Yes. Kaya magagawa Kumbaga, mo na. kapag gumarap ka sa langit, hindi mo pwedeng, Lord, naging mabuti ako, dami kong ginawang ron Kumbaga, dami ko na-save na Christian doon, dami share akong gospel, ganyan. Hindi yun ang Ang basihan lang sa'yo doon sa langit kung tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior. So, yun lang. Paano mo mas makikilala, paano ka magkaka-relationship sa isang tao? Kilalanin mo siya. Paano mo ginawa? Nakilala mo Through siya? God's Word, which is the Bible. Nagbabasa ka ng Bible palagi? Yes. Ako, to be honest, medyo, di ko alam, may problema ako sa pagbabasa, concentration. Natutunan ko, audio Bible. Oo, meron. Sa kotse. Available na ngayon yan. Kaya mas gusto ko yung mga long drive. Kahit ako Okay. na mag-isa. Long drive. Biyahe, may show kayo, Bulacan, ganyan. 2 oras biyahe. 2 hours Bible, 2 hours pabalik. Tapos, biglang doon kami maririnig, grabe naman yun, grabe yung nangyari. Totoo ba yung narinig kong yun? Ganun yung... Tapos parang, kapag may question ka, doon ako magtatanong sa mga, kong kakilala kong pastor. Minsan, search. Pero huwag kang magbabase. Sinabi ng isang pastor, ganito, or na-research mo sa Google, ganito, yun na kagad. Hindi. Hanap ka pa ng ibang hanggang sa masatisfy yung heart mo. Pag-pray mo yun Yung mga halimbawa, basic question, ano ba, nauna, dinosaur, tao, kasi ganun ako Yung bago akong Christian, pilosopo akong Christian sa Bible study. Matanong ako. Pero kapag pinasa mo yung Bible, magkasabay ang dinosaur at tao. Kasi binabanggit nga yung behemoth saka yung Leviathan sa sa Bible Saka yung mga question na yung sinabing let there be light and there was light. Pero yung sun, pang ilang araw pa yung sun ano yung light na yun? For me, sa akin, it's the revealing of Jesus Christ sa buong universe. Okay. Yung kaliwanagan. Yung liwanag. Kasi hindi yung light na hindi yung liwanag ng araw. Pinaka-source ng light siya. He is the way, the truth, and the life. At siya yung liwanag sa buong sa katauhan. Yan yung So, sa akin, mas naging deep talaga yung relationship ko, to be honest, is around early last year, mid last year lang. Okay. As in, bago lang. Na-into ako sa Revelation. Okay. Bakit? Tapos pinag-aralan ko. Kasi, bago nun, Christian. Okay, on fire. Lord, ganyan. After ilang months, nagiging busy, taping, nababawasan prayer time ko, nawawala yung relationship ko. Nagiging stagnant Christian ako. Okay. And then, biglang, doon ka na naman atakihin ng kalaban. Lord, balik ako sa'yo, ano ba ito nangyari, ganyan. Tapos, on fire, yun yung lagi ko ngayon pinagdadasal, na, Lord, sana, araw-araw, itong fire sa heart ko to serve you, to deny myself every day. Kaya nga sabi nila, deny yourself every day. I-deny mo talaga yung mga worldly desires mo. So, yun yung natutunan ko. Yung into Revelation ako last year. Na ako sa eschatology, study of end times. Yeah. Tapos napunta ako sa theology. Ngayon, mas naiintindihan ko yung Bible. Pati yung Trinity. Yung tatlo Diyos nyo? No. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. 3 persons, 1 being, 1 God. Hindi sila pwede mag-decision ng outside ila. Kumbaga si Jesus Christ is together God's as one. Word. Kaya nga in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. Kumbaga, yung salita ng Diyos naging flesh. Nagkatawang tao. Oo, para i-save tayo. Ngayon, ito yung ito yung pinaka-importanting part.
kailangan maintindihan natin, kahit yung mga viewers natin, what is the gospel? What is the gospel? Gospel is the good news. Bakit siya good news? Bakit? So, kailangan ko muna sabihin kung ano yung bad news. Ang bad news, God is holy, God is just, God is righteous. Oh, anong bad news nun? Oh. Bad news yun sa atin kasi hindi naman tayo holy, hindi tayo righteous, hindi tayo perfect. Ano ngayon, kung hindi tayo, hindi naman tayo Diyos. Ngayon, dahil ganun tayo, etong simula pinanganak ka, diretso na tayo sa hell. So, dahil pinanganak din tayong masama at wala tayong magagawa para maligtas sarili natin. Ngayon, paano magiging ma-justify yung kasalanan ng sangkatauhan? Pero sinasabi mo, pero Lord, nagdo-donate naman ako sa church May tinulungan naman akong mga mahihirap nagpapakain ako, ganyan. So, magiging justified ba yun kapag sinabi, sige, dahil may good works ka naman na ginawa, okay ka na. Hindi. Ang penalty kasi ng sin is death. Kailangan merong mamatay para sa'yo. Pero, hindi pwedeng ikaw yung mamamatay para sa sarili mo. Hindi or mo ibang kaya tao. bayaran. Kung pinadala yung anak niya na para magkatawan tao para sa atin, para ma-experience niya yung death. Tapos yung moment na yun yung pinakamatinding pagmamahal niya sa atin. Ngayon, ito si Jesus Christ, siya lang yung pwedeng doon lang pwedeng ma-justify siya. Yung dahil? Love. Kasi siya lang yung who lives a perfect life. Okay. Na-fulfill niya yung law. Before we live kailangan. Before we live by the law. Pero walang nakakasunod sa law. Kasi sabi nga nila, magalit ka lang sa isa sa law lang ang kunot mo, hindi mo masunod. Guilty ka sa lahat. So, ang makakapag-fulfill na standards niya is si Jesus Christ. So, yung moment na yon, yung cross, yung sacrifice niya, yung willingness niya na i-sacrifice ang sarili niya para sa atin. Yun yung true love. Yun yung kailangan maintindihan na God is love. Yun yung moment na yon. Na lahat ng sins sa mundo, past, present, at yung future sins na i-commit pa natin. Binayaran na niya. He paid for it fully. Kaya nga... Tetelestai? Tetelestai. Yun yung fulfillment. Maraming meaning ang tetelestai. Sa war, parang we have won the battle. Parang ganon. Parang sa korte, the penalty has been paid. So, pinag-aaralan mo pala yung scripture. Lahat, alam mo na, well-versed ka na sa lahat Ano ngayon ang plano mo? Yun yung tanong kong next sa sarili ko. What is your purpose? To know your purpose is to know your Creator. Because He is the one who designed you. And siya yung gumawa sa'yo for a purpose. So ngayon, ang sa akin, ang paniniwala ko, whatever I have in my life, yung blessings na binibigay sa akin, yung skills, yung talent, I'll do it for the glory of God. I'll do it for God's will. And sharing the gospel, of course. Kasi, save ako yung gusto kong maalaman niya yung good news na pwede kayong masave. So, yun yung natin, yun yung mission natin ngayon, is to share. I mean, sa ating mga viewers, parang sa simula mahirap intindihin, pero kailangan genuinely isik mo lang si Jesus Christ. Amen. Kilalanin mo, magsimula ka ng prayer na, Lord, reveal yourself to me. Pakilala mo sa akin yung sarili mo in whatever way you want. Kumbaga, I want to know you more. I want to have a deep and intimate relationship with you. And then, ayun, everything will follow. Pag-pray mo lang yan, naniniwala ako.
So, Basta't galing sa puso mo, pagbibigyan ka niya. Yes, it Diba? boils down what's in your heart. Wala siyang tatanggihan. Dahil kung sino naman daw ang tumawag sa Panginoong Jesus, Yes. lahat sasagutin niya. Yes. Lilinawin ko lang din Sa prayer, may 3 sagot lagi ang Diyos Okay. Oo, hindi, wag muna. Okay. Yun yung 3. Paano mo malaman kung oo ang Diyos sa prayer Paano? mo? If it's according to His will. Okay. Kapag ang pinagdadasal mo is according to His will. Okay. Sabi nga nila, alam na ng Diyos kung ano yung pagpe-pray mo bago pa pagpe-pray. Okay. So bakit ako magpe-pray pa? Alam na pala ni God ko na yung kailangan ko. It's to know your position, to position your heart. At para malaman mo rin. Oo, para malaman mo kung align ka sa will ni God. Doon mo mas maintindihan. So, whatever the answer, tatanggapin mo 'yan. Yun yung pinaka-importante. At saka malalaman mo sa kanya galing kasi sinagot kung hiniling mo. I mean, basta kapag sa kanya ka na naka-focus, lahat ng good things sa kanya manggagaling Kumbaga pero medyo deceitful ang ang kalaban, katulad ng sinabi ko kanina, Palagi backtrack mo, natin. Yung blessing mo, pwede kanyang ilayo sa sa Diyos, yung gagawin kang busy sa shooting para mabawasan prayer time mo. So, kailangan talaga. Pero I just want to make it clear, ang pagkakaalam ko, pagka yung nagiging busy, ang nawawala yung fellowship. Tama yung sinabi mo kanina Yeah. Hindi porki, halimbawa, yung anak mo, naglayas siya, tapos naging mabahay na siya, sabi mo kanina, di ba, anak mo pa rin yun, tatay mo. So, hindi nasisira yung relationship, nananatili. Ang nasisira, yung fellowship with the Father and the Son. Yes, So, yes. hindi nawawala. Kasi once tinanggap na tayo na anak niya tayo, hindi niya na tayo itatakwil, di ba? Kahit nasira ulo tayo. Kasi, talagang, yun yung kailangan maintindihan ng iba Nasabi na nga nila, ano yan? Di ba, meron iba kasi sinasabi, once saved, always saved. So, kapag ako, tinanggap ko na si Jesus, pwede na akong pumatay ng tao. Right. So, doon pa lang may mali na. Hindi mo talaga tinanggap si Jesus dahil Para pumasok. yung heart mo yung magbabago Yes. Hindi ka ganyan mag-isip. Kapag Yes. gagawin mo lahat para kumbaga, i-please si Lord dahil ganun mahal mo siya Minahal ka niyang una. So, ito, share ko. Lately ko lang natutunan. Di ba, we're composed of yung body, soul and spirit. We are justified, yung spirit natin. Justification yung sa spirit. Yung sanctification, this is for our soul. Yun yung parang from glory to glory. And yung glorification is for our body. Yung kapag namatay tayo, we will be glorified with a glorified body. Ayun, isa lang yun sa mga lately ko natutunan na nagkaka-point mas naiintindihan mo ngayon how God works. Pero ang pinakauna, syempre, para hindi ka muna malito, kilalanin mo lang muna si Jesus Christ. And then, everything follows. The more na makikilala mo siya at maalaman mo yung character niya, mas mapapamahal ka at mas mapapasunod ka sa Ang importante, kasi gusto mo siyang kilalanin. Kasi nandun yung desire mo. Kaya hindi ka niya bibiguin na i-reveal niya yung sarili niya sa'yo. Di ba? Hallelujah. Meron ka na ba sariling Bible study? Nagli-lead ka na ba? Dahil ang dami mo alam Di ba dapat meron ka ng sariling ganyan? Meron naman ako mga nakakausap. Meron kami mga group na pero kailangan ko pang mas kilalanin si Lord, mas improve. May mga nakaka-one-on-one ako. Pero every nakakausap mo, intentional ka to share the gospel. yes, every time na meron akong taong sharean, pinagpe-pray ko muna. Actually, minsan masasize up mo if it's good soil or bad Kung soil. ready na or hindi pa. Ready na or hindi pa. Kasi nga, minsan, wag mo sasayangin yung minsan pearls. timing at minsan kasi paano mo mai-relay yung message kung hindi ko makuha yung attention mo? Oo. Kasi nangyari yun sa akin before, pero importante, makapag-plan ka sa isang tao. Kasi ako naalala ko lahat na nag-plan sa akin. Naalala ko kung paano nag-plan sa akin si Sarah Geronimo. Okay. Si Tony Gonzaga. Yes. I mean, lahat sila, part sila. And then, ang reaping na kay Lord. Na kay Jesus na yan. Talagang,
ayun, yun yung natutunan ko. Mag-plant lang tayo sa mga tao and then God will do the rest. Ilan na anak mo? 2. Ilang taon na sila? 7 at 8. Parehong lalaki, di ba? Parehas Si lalaki. Case and Cody. Okay. So, paano mo pinaplant si Lord Jesus sa mga anak mo? Kasi importante, di ba? Sinutos ni Lord yun. Bilang magulang, ako, sa mga anak ko, paano mo ma-introduce si Jesus ka? Hindi mo naman pwedeng accept mo si Jesus Christ as Lord and Savior. Minsan kailangan paintindi mo. Pakilala mo si Jesus Christ, parables. Yung mga Bible stories, kikwento mo sa kanila. And then, explain mo rin sa kanila na si Jesus yung ginawa niya. Na And then, ultimo yung app, Bible gaming app para sa mga bata. Tapos, do you pray together, mga anak mo? Yes, of course. Kahit yung nasa Canada ako, pagkagising sa kanila, pinapanood ko lang kasi sa CCTV Oh, gising na. Sasalita ako CCTV. Nagpe-pray kami. Tapos kapag gabi doon, pe-pray together kami. Pinaglilid ko silang prayer. Tapos yung, kumbaga sa bata, yung tamang prayer naman kasi matuturo mo is from the heart. Like kasi sabi, wag mo na i-memorize. Kumbaga, sabihin mo kung ano yung... At makakalakihan na yan, Pagdating sa asawa mo, napanood ko sa interview mo dati, nung hindi pa kayo kasal, tapos madami kang sabi mo, kalokohan, nabababae ka. Tapos nagstay siya, no? Ay, nako, grabe. Sa lahat ng, siya yung nagtiyaga sa akin. Kaya talagang nire-reap naman niya talaga lahat niya. Dahil lahat ng sweldo ko sa kanyang diretso, allowance lang ako. Sisendan lang niya akong Gcash. Yan. Baka mamaya kung saan ka makarating. In a way naman, marunong siya umawak ng pera. And, kumbaga, bilang husband and wife, kailangan meron pa rin kayong quality time. Yes. Ini-schedule nyo nga lang dahil nga sa trabaho, pasukan ng mga bata. Tapos syempre, pagod na, i-schedule nyo na lang date night nyo. Pati mga hanky-panky nights niya. Patulugin na maaga yung mga bata. Yes, schedule. Tapos, hindi, gusto ko nung in-interview ka sabi mo before, girlfriend mo siya, nambabaway ka, pero okay lang siya, natatanggap ka, nakayanan niya noon. And then, nung mag-asawa na kayo, wala na, sabi mo. Di kailangan talaga. Hindi ka na nambababae, sabi mo. Pero ito nga, lilinawin ko it doesn't mean hindi ka matutukso. Ito kasi mali ko nun nilalabanan ko. Tapos natatalo ka? Ang dapat pala sa tukso, tinatakbuhan. Kasi ako, aaminin ko, kapag may tukso, dapat takbuhan ko dahil may tendency tayo, kahit di ba yun sa Bible, sino yung tumakbo sa tukso? Dahil si Joseph. Kasi yung asawa ni Potiphar ba yun? Then even people who walk with God, na King Solomon na full of wisdom, si David, nagkakamali pa rin It's to glorify God. All glory belongs to Him para makita na puro imperfect people. Kumbaga, they walk with God, yes. Pero, hindi sila perfect. Kaya, so ngayon, ano nangyayari pag may tukso dumarating sa'yo? Ay, kapag so, yun na nga, hindi na nagbabar, kapag iinom na ako, kasama ko si wifey. May narinig akong ganyan. Kung iinom ako, hindi na yung mga, todo yung mga hard tayo, lasingan tayo. Kung, alam mo na, kapag exit na ako maaga, kasi kung may discernment ka na, parang nag-iiba na yung setup parang... Bakit importante sa'yo yun? Halimbawa, wala naman sa asawa mo, bakit importanteng hindi ka, sabi mo nun, hindi ka nangaliwa, hindi ka naging unfaithful simula nung kinasal? Bakit importante sa'yo na... Hindi, kasi kailangan talaga, maging ka sa kanya? Mag-ano ka kay God, kay God ka magpo-focus, kay Jesus lang. Kasi nga, ganito yun, sa asawa ko, kahit kami, minsan nagpe-pray kami bago kami pumuntang party. Hanggat maaari, iwas na lang. Kumbaga, hanggat yung drinking sa atin na lang, sa date night. Kasi kapag date night natin, lang tayo, ay wine lang tayo, ganyan lang. Sa kabuti na lang, sa tingin ko, binigyan ako ng Diyos ng acid reflux para sa ganung sitwasyon. Dahil bago ko malasing ngayon,
lumalabas sa ilong ko na yung acid. Pero minsan iniisip ko, baka binigay ito ng Diyos para... Yun. Marami bang umiiwas sa'yo pag napapag-usapan si Lord? Iniiwasan ka ba nila o wala namang ganon? Pag-aaralan mo yung, kailangan mong intindihin yung room, ibasahin mo yung room, yung situation. Hindi yung, halimbawa, nandun sa party, tas yung iba umiinom. Ipagpipray mo eh. Sa tao, malalaman mo kung ready siya eh. Kung nakikinig siya. Kailangan ready, yung tamang timing. Oo. Saka, kailangan Holy Spirit yung maglilid sa'yo para mapunta kayo doon sa topic na yun. So, kanina sabi mo na mag-umpisa tayo, kompleto ka, masaya ka, maayos lahat. Ano may advice mo? O aside from marami mo na advice na nasabi natin sa mga tao kung anong dapat nilang gawin. Ano yung mga gusto mo pa idagdag para makarating sila na katulad mo? O doon sa mga taong ano pa ngayon na, I mean, diba, naguguluhan pa. If you don't have all this, kumbaga, kahit from a broken family ka, kahit wala kang pera ngayon, wala kang ano, kapag wala si Jesus sa buhay mo, kasi yun yung pinaka-importante. Yes. What is it for me if I gain the whole world kung wala si Jesus sa life ko? So, it's nothing. All is nothing. Kumbaga, yung life na pinag-uusapan natin, hindi yung life dito, yung everlasting life with Him. Everything is by choice. Yung love is a choice. Kumbaga, it's either we be with Him forever or be separated with Him. Dahil itong buhay ngayon, matatapos ito. Yes. Ang totoong destination natin, yung susunod. With Him forever. So sa akin, pwede mo ma-experience naman yung heaven kahit nandito ka pa rin. Sa mundo to. Basta nandyan na siya sa life mo. Okay. So, yun yung pinaka-importante. I mean, mas mahirap kung wala ka ng mga bagay na makakapagbigay comfort sa mundong ito. Pero, maniwala kayo, basta kapag si Jesus nasa life nyo na, yung mararamdaman mo yung joy and peace and contentment whatever you have. Yun lang. Yun yung ano. So, yun yung pinaka-important. Yung sinasabi mo kanina, everything shall be added unto you. Yes. O, kung nasa Kanya ka. Can we request you to pray for the people na nanonood sa atin ngayon? Of course. And you can lead them sa prayer to accept Jesus Christ? Sige. Yay! Thank you. Sa ating lahat ng viewers, let's all pray. Lord God, our Father, Abba, we thank you for the life. You are the giver of life and taker of life. And everything belongs to you. The world is yours, Lord. And all of us belongs to you, Lord. You are the creator of the universe and you are the most powerful and the most high. We thank you, Lord, for this day, sa aming fellowship dito, and sa aming mga viewers, Lord, that in a way, Lord, you use this platform, Lord, para ma-introduce kayo or mas makilala kayo ng mga manonood po natin. We thank you, Lord, for this opportunity, and we pray, Lord, na matouch ninyo yung mga heart po ng mga viewers po natin. We pray, Lord, na mas makilala nyo po sila at mas makilala po nila kayo, which is more important. Dahil kilalang-kilala nyo na pala kami, Lord. Yes. From the strands of our hair, bago pa kami panganak sa mundong ito, kilalang-kilala nyo na kami. Pero ang importante po is makilala namin kayo. Yes. At tanggapin po namin kayo ng buong buo na we are bound for hell without you, Lord, in our life. That's why we need to accept you as our Lord and Savior. Yes. Because you are the only way, and you are the only truth, and you are the only life. And we thank you, Lord, for this day and all the days to come hanggang sa pagbabalik po ninyo. At lahat po ng ito, we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Thank you very much. Sana sa susunod, maulit tayo. And
Maraming salamat din po sa panonood ninyo. Alam namin na blessed kayo sa araw na to at sa panonood kay Joros at naging inspired kayo sa nangyayari sa buhay niya. And we hope and pray na kayo rin po ay magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon dahil yun lang, tulad ng sinabi ni Joros, yun lang naman talaga ang kailangan natin dito sa mundo. Ano man ang kailangan natin, ano man ang kulang sa buhay natin, tulad ng sinabi niya, nandyan man sa iyo lahat, di ba? Pero ang puso natin lagi may puwang at yung puwang na yon, isa lang ang kailangan, ang Panginoong Jesus lang. Okay po, hanggang sa susunod na episode namin, dito pa rin po sa Finding Hope with Ami. Thank you very much! Salamat. God bless po!